Hello mga idol, i-share ko lang pala sa inyo ang experience namin papuntang Bulacan. First time namin makapunta rito dahil naimbitahan kami ni Ma'am Tess, isa sa pinaka-supportive follower ko dito sa Facebook. Sobrang excited na ako dahil kasama ko rin ang pamilya ko. At dahil wala naman tayong sariling sasakyan, syempre magko-commute tayo. Huwag kayong mag-alala dahil sanay naman tayo dyan. Mula Marikina ay sumakay na nga pala kami kaagad ng jeep papuntang Cubao. Kaso pagdating namin sa Cubao ay wala pala kaming masasakyang FX o UV Express na pwede naming masakyan papuntang Kalumpit, Bulacan. Kaya nagtanong-tanong na rin kami sa mga nagtitinda doon sa gilid kung saan kami pwedeng makasakay ng FX. At sabi nila, doon pa daw sa Trinoma. Kaya naghanap na rin kami kaagad ng taxi para makapunta ng Trinoma. Kaso kailangan na naman naming maglakad doon sa dulo para makasakay ng taxi. Grabe, sobrang init pa naman talaga ng panahon ngayon. Tirik na tirik kasi ang araw sa mga oras na ito. Buti na lang ay game na game sa lakaran ito mga kasama ko. Makalipas ang ilang minuto ay narating din namin ang Trinoma. Nakasakay nga rin pala kami kaagad ng UV Express. At dahil alam naming mahina ang sikmura ni Liam sa mahabang biyahe, syempre may nakahanda na rin kaming plastic. Take note, maraming plastic po yan. At yun na nga, 3 beses sumuka si Liam sa biyahe. Hindi ko na nga pala ito kinuna ng video. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nakarating na rin kami sa Kalumpit, Bulacan. Nakakatuwa naman kasi andyan na kaagad yung sundo naming tricycle. Pero medyo namang halang ako kasi babae yung driver, si Ate Janice. Shoutout nga po pala kay Ate Janice at maraming salamat sa pagsundo sa amin. Sobrang nag-i-enjoy kaagad ako sa mga tanawin dito, lalo na yung dadaan kami sa parting may tubig. Parang ang sarap magtampisaw. Iba rin ang simoy ng hangin dito. Napaka-presko at masarap sa pakiramdam kapag lumalanghap ka ng hangin rito. Yung ramdam na ramdam mo talaga na nasa probinsya ka. Kaya ina-enjoy ko talagang pinagmamasdan ang napakagandang kapaligiran. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa bahay ni Ma'am Tess. Actually, gusto niya talaga na Nanay Tess na lang ang tawag namin sa kanya dahil parang itinuturing niya na rin kaming mga anak. Sobrang napakabait po niya at sa wakas ay magkikita na kami ngayong araw. Kita mo naman sa mukha ni Liam, sobrang tuwang-tuwa na siya kaagad. So nandito kami ngayon sa Bulacan. In-invite po kami ni Nanay Tess. Mamimit na natin si Nanay Tess dito. Kasama ko yung misis ko, Liam and Ate Ishi. Ayan. Tara. Nag-aantay nga pala muna kami sa labas. Maya-maya pa ay pinaakyat na kami kaagad sa taas. Salamat sa Diyos dahil sa wakas na-meet na namin si Ma'am Tess o Nanay Tess. Hindi ko na nga pala nakuna ng video ang lahat ng kaganapan dahil nabisi na kami sa kwentuhan kaagad. Mas lalo pa kami namangha dahil sobrang daming binigay niyang pasalubong sa amin. Meron sa akin, kay Sweetie, kay Aishi at kay Liam. Kaya maraming salamat po talaga sa mga blessings na ibinahagi mo sa amin, Nanay Tess. At eto pa ang pinaka nakakatuwa sa lahat, maging ilan sa mga kapatid niya ay naka-follow rin pala sa atin at nakakwentuhan ko rin. Grabe, sobrang simple at ang babait nilang lahat. Pagsapit naman ng gabi ay naglalakad-lakad kami at nanood ng mga paligsahan sa pagsayaw sa kanilang barangay dahil piyesta nga pala dito. Kaya sobrang daming pagkain sa kanila. Dito na nga rin pala kami nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan ay naglalakad-lakad naman kami ni Liam sa labas. Masarap pa kasi sa katawan ng araw sa umaga. Hello, Owen's birthday! Ayun o. Sisrimin siya ko! Galing. Ayan, so maglakad-lakad lang po muna kami dito. Magpapaaraw lang kami. Gustuhan mo yung area dito? Yeah, because I wanted to actually Nana Tess. Ah. Ang dami palang maliliit na isda oh. May isda, nakita mo yung fish? Yeah. Meron na yun oh, yung fish oh. Ay, picturean kita bebe. Diyan. Ganda eh. Wait lang, may motor pa, wait lang. Ay, wait. Gilid mo na. Gilid tayo. Gilid mo na. Ganda eh. Ayan. Ang ganda. Pagbalik namin ay nag-ihaw-ihaw naman kami ng mga preskong isda, manok at liempo. At habang wala si Kuya Ruel ay kami muna ni Nanay Tess ang nagbabantay dito. Pagsapit ng tanghali ay sabay-sabay na po kaming kumain kasama ang mga kapatid ni Nanay Tess. Grabe, ang sarap nilang kakwentuhan habang kumakain kami. Sabi nga ni Ate Mercy, anli daw ang kain dito, kaya kain lang ng kain. Pagsapit naman ng hapon ay nagpaalam na kami dahil kailangan na naming umuwi. Kaya hinatid na rin kami ni Kuya Ruel sa sakayan. Grabe, pati si Nanay Tess sumama na din sa paghatid sa amin.
At eto na naman ako, nag-i-enjoy na naman ako sa mga tanawin dito sa paligid. Tingnan nyo naman, hanggang dito na nga lang pala ang aking video mga idol. Maraming salamat po kay Nanay Tess at sa lahat ng kanyang mga kapatid at mga kamag-anak sa kanilang mainit na pagtanggap sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita,